Yan guys, magandang hapon po. May nagkaplanuhan na namin ni Kuya Kokoy kung anong gagawin doon sa ano. Kukuha lang ako ng lubid para malinaw ang kuwan. Gagawin doon sa culvert. Ang problema po namin doon sa culvert ay apat na lang yung ano nakuha. Kaya mag-aantay pa tayo ng 1 week. Yung may-ari po kasi naibenta yung 6. Kaya ang usapan nila tatay doon mabibili na. Ganito yun. Kaya kailangan natin tubo kahit wag na tayong mag-chain block. Ganito ang gagawin natin. Kahit wala na tayong talo. Kunyari ito ang imburnal. Ito ang tali. Ganito ang gagawin natin. Ganito. 1, 2, 3. Yung bigat niyan, unti-unti. Kinokontrol natin ng, halimbawa, kinokontrol natin ng kamay natin. Yung mabigat yan, unti-unti lang. Pag ginanya natin yan, ginanya natin, tumuturos yan. Pag yan ay nakasingle, halimbawa single natin, mabigat yan masyado. Kahit anong hila natin, mabigat yan. Subukan natin i-double sa double kahit kaunti-unti lang tayo. Ganon ang diskarte niya. Kung halimbawa, pag sobrang bigat, halimbawa mag-1 tonelada yung tubo, itatatlo natin ito. Tatlong kahit nagaganyan lang natin yun, habang binibitawan natin unti-unting bumababa yan. Unti-unti yan bumababa, dahan-dahan, nalalakan yan ito. Kaya kahit wala tayong chain block, medyo makakatipid tayo sa lubid. Pag nag-chain block tayo, mabuti kung 5 ton ang chain block natin at mahaba ang double yun, mahaba ang kadena nun. Pero pag yung single, halimbawa 1 ton lang ang chain block natin, halos 3 meters lang ang kadena nun, wala na, mag-aalalay tayo ng lubid dun sa na yun. Sigurado kaya yun? Oo, basta tubo ang nakalagay natin sa taas. Pag tubo ang nakalagay natin sa taas, 3 lang tayong sabog. Unti-unti lang ang turos natin. Tapos nakatali dun sa puno, ano? Hindi na. Kahit hawak lang natin yun, nakalak yun. Pag inano natin yun, saka lang yun mababa. Kasi yung 3 tali na yun, yung pagkatatlong yun, 1, 2, 3. Kahit nakaganyan lang tayo, hindi yan huhulog. Hindi yan huhulog. Pag inunti-unti natin yan, tinuturusan natin, saka lang yan huhulog. Nakatatlo tayong ganito. 3 ganyan. Kahit hindi tayo mag-chain block. Madulas naman yung lubid na yun at siyempre bagong lubid ang gagamitin natin. Ganon lang ang style natin yan. Makakatipid tayo sa lubid. Kasi pag nag-chain block pa tayo, yung lubid, kailangan pag yung 3 meters ay matapos na, kailangan 2 lubid, nakaganyan tayo, ihahang natin yun bago lalagyan natin ng lubid yung chain block para magtuloy-tuloy naman sa pababa. Kaya kailangan tubo lang ang kailangan natin. Kahit 1 tubo lang na ang nakalagay natin pa ganyan. Di mag-scaffolding na lang tayo ng kahoy kung gustong magtipid. Kahoy ang scaffolding. Kaya lang halos parehas lang ang gagastusin yata. Mahal lang tubo, 1.5. 1.5? Sabihin natin na 3,000. Ang kailangan natin ay Hindi man kasi ang 2 doon. Kailangan 3. Kung makahanap tayo sa junk shop ng isang ganyan lang kahaba, bali 3 metro, yun lang ang pang taas. Kailangan malaki-laki. Meron yan sa junk shop. Pagkatapos, 2 tubo dito sa pang tripod. Pag kukulamber naman,
kailangan 2 por 5. 2 por 5 por 8. 2 times 5 times 8 times 5 10 times 8 80 di 7 board feet. 1 2 3 4 5 6 na piraso. 7 times 5 35. 35 board feet. Magkano ang isang board feet? 3 times 24. 35 ba yun? 7 board feet sa 5. Oo, 35. 2 por 5. Ay, hindi pala. 2 times 5, 10. Times 8. 80. Tama, 7 board feet. 7 times, sabihin natin 36. Sabihin natin 42. 4 times 2. 8. Tama, mga 1,000 lang pagkukulamber. Tas plus tubo. Plus yung tubo. Hindi mahigit. Ano sabihin na natin yung tubo nasa 1.5. Inaabot lang 2.5. Yung budget natin sa ganun, 2,000 lang. So, nabitin tayo. pero okay na yun. Tapos ano? Lubid. Lubid na... Lubid 28 ang per meter. O, sabihin na nating... Ang kailangan lang natin mga kwan, lagay nating... 30 feet yun eh. Oo. O, doblehin mo, di 60. 60 times 28. Sa lubid. 60 times 28, di 1.6 mahigit. O, tapos 2.5. 1.6 plus 2.5. 4.1. O. layo ng ano natin, ng estimation doon sa una. Kasi 2,000. May kailangan pa pala natin ng lubid. Magagamit pa ba yung lubid na yun? Nagagamit pa naman yun. Iwanan lang sa kanila, ano? Bali. Malay mo, ipaggamitan sila ng lubid. Kunin na lang natin. Matitipid naman natin ang kwentada ng lubid na yun. Kung kakayahin ng single na lang, di mababawasan natin yan. Na hindi na madaglig. Di man maano yun, masisingle lang yun kasi ano, kuya, hindi siya magiging doble kasi meron siya doon na ano sa ano, para siyang sa tawag dyan, yung Meralco baga, yung straps ng ganyan, no, sa kuryente. Meron doon si kuya. Hirap yun. Hirap gamitin yun. Bakit? Kable yun eh. Kable, oo. Ang hirap nun mag-splice pag yung ikukuha na natin sa tubo. Di gaya ng lubid. Na ang lubid, pag ibinuhol natin ganyan, ayun ay, pan yun? Yun ay kable yun. Di gaya ng lubid. Pag binuhol natin ganito, buhol natin ganito, sandali lang. Ibubuhol kagad natin. Ayun ay alambre yun. Pagka tatanggalin natin, hilahin lang natin na ganyan, ayos na. Ayun ay kable yun. Pwede naman single yung lubid. Sabihin na natin, kaya na siguro single yun? Oo, pwede na yun. Kaya kung, at saka yung kwentada natin, meter naman ang kwentada natin eh. Samantalang yung taas nung, nung balon, inches lang naman na yun. Yung feet lang naman yun, di naabot yun ng sabihin nating 30 feet. Ay di naabot lang yun ng ng 9 meters. Ang bili ba ng ano, lubid per meter? Per meter. O di 9 meters. 9 meters, di aabutin lang tayo ng mga 15 meters lang na lubid. Ang kakailangan. At siyempre, hindi naman eksakto lang yun dun. Meron pa tayong taas na gano'n. 15 meters yun.
O, Sa single 15 lang. times 28, yun ang compute natin. Mura lang kuya at nasa 480 lang kung sa 28.15. Yun ang magiging gastos Hindi natin mo sa pala maabot ng 160. Hindi. Sakto lang yun. Oo. Sobra pa kasi kung sa Tapos kukulamber, yung kukulamber din na-compute na natin plus pako. Kailangan natin ang mga pako. Na kuan lang naman yun. 1 kilong di 5, 1 kilong di 3. Ganun lang. Magkano lang yun? 200 pesos. Yung tig 1 kilong yun. Bali 2 kilo na pako. 200 pesos lang yun. 100 man lang ang 1 kilo. so singgilin na lang natin, wag nang doblehin kasi kung dudublehin Oo. natin, Pwede na yun, sanggi lang. kaya na yun. Kaya na yun. 15 meters na lubid. Hindi naman Kasi kung mag-ano pa tayo, mag-chain block, madudoble yun kasi dalawang ano yun. Oo, maglalagay pa tayo ng doble at pagka upos ng kadena, kailangan may lubid na panibago tayong sasalo dun bago lagyan ng lubid. At mas matrabaho. Samantalang yung gagawin na lang natin yung tubong yun na lang, tuturusan na lang natin. Diretso na siya hanggang sa baba. Ganun na lang yun. Medyo nakatipid pa tayo sa lubid. Kayang-kaya yun nun. Wala naman yun 1 tonelada eh. Kahit halos 1 tao lang ang maglalay sa lubid na yun. Pag nakatatlong susun yun, ang bawat ikot naman nun ay halos equivalent naman yun sa mga 30 kilos ang dala nun sa bawat ikot. O ay kung 3 ikot, di 90 kilos ang capacity niya. Ganun na yun. Sabay may alalay pang tao, ay di naabot mga 150 kilos ang capacity niya. Dahan-dahan ang baba. Yung culvert, ilang kilo kaya yun? Mga 200 yun eh. Wala yun. Pagka yung culvert, abutin lang yung pinakamataas ng 150. Wala pa. Kasi, yung D24, compute natin, 1 supot na semento, 50 kilos. Pagkatapos yung buhangin nun, sabihin natin mga 1/4 cubic. O di mga, mga 80. Tapos yung tigka-counting bakal, mga 100 kilos lang yun, 1 ton, 1 tonelada. Ganun lang. Hindi dito na kasi ang pag 1 ton eh, 1,000 kilos yun eh. 1 ton? Oo, 1,000 kilos ang 1 ton. Kaya na yun. 1 lubid lang. Madulas naman yung lubid na yun. Kung hindi kayahin ng 3 buhol, 4 na buhol, yan na lang. Dagdag capacity naman yun. habang iniikutan natin yun habang umiikot yun na ganyan, dagdag capacity yun. Hindi na Pag hindi bumaba sa 3, 2. Dalawa. Pag halimbawa, hindi, bababa yun. Madulas ang lubid. Kaya nga kailangan natin yung tubo para yung lubid hindi magsusun na ganito. Pag sumusun siyang ganito, yun, hindi yun bababa. Nang kailangan, nandito ang lubid, nakaganyan. Para tiyak na bababa siya. Hindi siya dapat maipit sa ganito. Pagka medyo mabigat na masyado, ay di ipitin natin para mailak natin. Yun lang naman ang pinakalak niya eh. Ipitin natin, bago unti-unti nating turusan, isahan pa natin ng ganyan. Ganun lang. Simple lang yun. Madali lang yun. Hanggang sa maibaba natin. Ganun lang yung diskarte natin. Bili lang tayo ng lubid. Yun ang importante. Lubid, kukulamber, maibaba na natin yun. Para magawa natin yung tripod. Lubid, kukulamber, tubo. Yun lang. 1 tubo. Wala akong alam na diyang chef na merong malaki-laking tubong ganyan na maikli lang. Kung meron sana, yung tubo ko dyan, hindi naman pwede, maikli lang yan eh. Yung nandun, at saka nadugtong na yan. Dapat mga 1 dipat kalahati. Diba yung mga junk shopan dyan? Wala dito. Dyan, sa kwan. Tingin ka na lang pag uwi mo dyan sa may Alawihaw, may junk shop dyan. Pag may nakuha ka ng tubong didos na naghahaba lang ng 3 meters, yun, mas makakatipid dun. Kaya na ba yung didos no? Kaya na yun. O lakihan pa natin? O, laki-lakihan. 2.5.
Para nakakatiyak tayo. Okay. Bagay, yung nakita ko nga sa video, kahoy lang yung ginamit, kawayan eh. Oo, pwede. Ano lang sila nagbuhat? 4. Dala-dalawa. Ganun kalaki yung mismo na ano nakita ko sa video. Isang culvert na 24 raw. Kahoy lang yung ginamit nila, tibay. Lalo pa kaya kung tubo, ano? Ay, dedos, pwede na yan. Kasi ang tubo, ganito naman yan. Nanonood kasi ko kuya, nag-search ako ng pagkakabit ng culvert. Kaya kung paano diskarte. Hindi. Ang experience ko, pag hinabaan mo ang tubo, titiko. Iniklian mo, kapasidad na naman din yan. Pag yan mahaba, mahina ang pwersa. Iiklian mo pa. Yun, matatag ang pwersa niya. Hindi yan titiko. Ganon lang yan. Kaya, yung butas, ganyan, di wag nating habaan yung pagkakalagay ng tubo para ang kapasidad niya, pwersado. Pero pag mahaba ang kuwan yan, gaganyan-ganyan yan, hanggang sa tumiko yan. Pero pag yan ay maikli, hindi yan titiko. Pero kung halimbawa may makukuha ka dyan sa junk shop ng bali maglaki-laki pa ng kaunti, ganito lang oh. Di, tanong na tayo ngayon. Masama tayo. Ganito lang kalaki oh. Ito oh. Malaki na ito. Tingnan ko nga ang sukat nito. Dos ito, dos. Yan ano? Dos to ito. Oo, yan. Ganyan lang kalaki. Kasi ito, maliit na ito. Oo, tama. Dos ito. Maliit na ito nga sa Yan lang yan. 3/4 lang yan. Ganyan na lang. Tara. Tingin tayo. O, sige, tingnan natin si junk shop na ihilangat. Guys, dito kami nakabili ng tubo. Mabot ng magkano yan kuya? 750 yata. 1760. 170. Tibay na yun kaysa sa ano, no? Parehas lang ang magagastos. Oo. Ano yun? Gagawin mo na dun sa bahay mo? Oo. Medyo nakakatipid ba ganyan kuya? Oo. Ay, isipin mo, pag magkukulamber tayo, matubo din tayo. Bali 1760. Samantalang sa kukulamber, pag nagkukulamber tayo, inaabot ng 5 times to 10 libo plus yung tubo plus yung pako. Parehasan lang, mas nakatipid pa tayo dyan ng kaunti. Nakatipid tayo dyan ng mga kuwan, mga kulang-kulang 200 pesos. Ay wala din, halos parehasan lang. Kasi mabili tayo ng welding rod, cutting disc, yun lang. Ilang ano, welding rod? Welding rod, mga 3 kilo. Tapos cutting disc, mga 4 na cutting disc o 5. Anong oras mo gagawin? Bukas. Bukas ha, umaga. Nagtatanghali, tapos na yan. Puro welding lang naman yan. Ang mahirap lang yan yung pagtabas-tabas. Dapat bukas na-umpisa na sana natin ano. Parehas lang naman yun. Halimbawa bukas ay umpisa ng umaga, kung may dala tayong kukulamber, pagdating doon mag-a-assemble din ng kwan ng scaffolding doon. Eh di baka abutin din halos sa pag-assemble, baka abutin din ng Kalahating araw.
Oo, maglampas pa. O sabihin natin kalahating araw. Pag-assemble. Kasi dapat parehas lang yung oras na mauupo pa. Pagdating niyan doon, Hindi kaya niyan. Pagdating doon, automatic, itatayo, sasalpak lang natin. Umpisa na ng trabaho. Eh di kung sa hardware pa tayo nagbili, di malaki pang diferensya. Kakabutin pang mga sa 3 tubo, 1515, di 45. 3 tubo lang yan, baka bitin pa. Oo. Eh, sakto na yun. Sobra na yun. 3 tubo, okay na. Kaya lang, naabot namang mga 45. Kahit bumaba, sabihin na natin 1,000 ang isa, di 3,000 din. Pero lagpas 1,000 ang isang lampas. Pinakamababa niyan 1,300. Didos pa naman yun. Schedule 40. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng schedule 20 dyan. Manipis yun. So yun guys, salamat po at nakabili na kami ng tubo. Kaya nakauwi na din ako sa bahay. Yung tubo po na mga binili namin ay kinuha na ni Kuya Kokoy. So assembling niya daw po yun bukas para next week. At papagawa na dapat ngayong linggo po. Kaso yun nga, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sabi ni tatay ay naibenta daw po yung order niya na 10 na culvert. Ang naiwan po ay 4. So yung 4 po ay nandun na kila Biancy. At yung 6 po ay pinapatuyo na yung culvert. So hirap po bagat na ibenta. Pero po kayo mag-alala at umpisahan na po yung siguro mga Monday or di ko po alam kung anong usapan kasi ang nag-order po kasi nung culvert ay si Tatay Beran. So si Pading Beran ang nag-order. At naibigay ko na din po yung pambayad sa kanya. Kaya wala na pong problema. So ang naging problema po talaga ay naibenta or na-late kami, na-late ng kuha dun sa pinagawaan. Pero wala man problema kasi sabi ni Tatay Beran okay naman daw yun. At next week, bagay tag-init pa naman po ngayon dito, ilang araw lang naman po yung gagawin, siguro mga 3 or 2 araw matatapos din yan. Kaya yun, so nag-aasikaso na po para pagpunta namin ni Kuya Kokoy doon kila Biancy ay wala nang problema, magtrabaho na lang kaysa pagpunta namin doon ay gagawa pa ng mga scaffolding kasi syempre magagawa ba ganun maghuhulog ng culvert. So yun, gagawin na ni Kuya Kokoy doon sa bahay nila. We-welding na yung mga tubong gagamiting scaffolding. Syempre mabigat yung culvert kaya yun. So ayan, salamat po kila sa sponsor natin, si Anonymous Sponsors. At ayun, salamat kila Nanay Dina, Mr. and Mrs. Eagle Eye. Ayan, salamat sa inyong lahat, sa mga supporters at ng EDC. Ayan po, gusto naman namin mapadali kasi yun nga, may mga hadlang, may kakaroon ng konting problema, pero dapat ngayon po talagang linggo ay tapos na. Kaya pasensya na ulit at hindi pa natatapos yan pero malapit na. Thank you po siyempre kaya Kuya Bal, kay Kalinga Pram, sa mga kasama natin yan na Key Boys. Salamat and God bless po. Bye bye.